Sino si Jesus sa buhay mo? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 16, verses 13 to 17, and I read it for you. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, but others Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven." Sino si Jesus sa buhay mo? Marahil madali po tayong makakasagot sa tanong na yan. Maari nating sabihin na si Jesus ay ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas, ang ikalawang persona ng Santissima Trinidad. Ang lahat ng ito ay tama at itinuturo ng simbahan. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, hindi lamang kaalaman ang nais ni Jesus mula sa kanyang mga alagad. Matapos niyang itanong, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao, nagtanong siya ng mas personal. Ngunit para sa inyo, sino ako? Hindi sapat na kilala natin si Jesus ayon sa ating natutunan sa katesismo o teolohiya. Ang mahalagang tanong ay, sino nga ba si Jesus para sa akin? Ano ang aking personal na karanasan sa Kanya? Para sa ilan, si Jesus ang kanilang lakas sa gitna ng mga pagsubok. Para sa iba, siya ang manggagamot na nagpapagaling sa sugat ng kanilang puso. May mga nakakakilala kay Jesus bilang kaibigan na hindi nangiiwan, bilang mabuting pastol na gumagabay, bilang ama na nagpapatawad, o bilang liwanag na nagbibigay direksyon sa kanilang buhay. Si San Pedro ay hindi lamang nagsabi ng isang doktrina ng kanyang ipahayag, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Ang kanyang sagot ay bunga ng kanyang pakikipamuhay at pakikipaglakbay kasama ni Jesus. Nakita niya ang pagmamahal ng Panginoon, naranasan niya ang kanyang awa, at nasaksihan niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya, ang kanyang pananampalataya ay hindi lamang bunga ng kaalaman, kundi ng personal na karanasan. Ganito rin tayo inaanyayahan ni Jesus ngayon, hindi lamang upang malaman ang tungkol sa Kanya, kundi upang makilala siya ng mas malalim. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa mga aral na ating natutunan, kundi tungkol sa isang relasyon sa isang Diyos na buhay at patuloy na kumikilos sa ating buhay. Kaya magandang pagnilayan po natin, sino si Jesus sa aking buhay? Kapag ako ay nalulungkot, sino siya para sa akin? Kapag ako ay nagkakasala, sino kaya siya sa akin? Kapag ako ay natatakot at nawawalan ng pag-asa, sino siya? At marahil sa katahimikan po ng ating mga puso, masasabi po nating, Panginoon, Ikaw ang aking pag-asa, ang aking lakas, ang aking kaibigan at ang aking tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa akin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat sapagkat hindi ka lamang isang pangalan na aming naririnig o isang aral na aming natutunan. Ikaw ay Diyos na buhay, na patuloy naming nararanasan sa aming buhay. Tulungan mo kaming higit kang makilala at mahalin. Naway sa gitna ng aming mga kagalakan at paghihirap, makilala ka namin bilang aming lakas, pag-asa at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.